igawing 20 pesos ang bigas. 3 taon na, malapit na, wala pa rin 20 pesos na kilo sa bugas. Wala nang debate dito na ang presidente ay mentally disturbed. Ang mga politikong sinungaling ay hindi dapat magkatiwalaan. Dahil ang sinungaling ay kapatid ng... Meron ba ang presidente na pagka may baha, kakamot lang ng ulo, anong gagawin natin? Ngayon lamang nangyari yan. Ang layo mo kay Pangulong Duterte. Ang layo mo kay Tatay Digong. Parating pala ang bagyo, kinakausap nila ang kanyang mga staff. Diba? Para alam kung ano ang gagawin. Merong paghahanda. Ano ibang paghahanda nyo? Party-party. Yan ang paghahanda nyo. Paglalamyerda sa ibang bansa, wala naman kayong nadadala mga investor. Sabi nila, mga bayaran daw tayo at sugo ng mga Duterte. Nagkamali sila. Tayo ay hindi mga bayaran, kundi mga maniningil. Naniningil tayo ng utang ng inutil na gobyerno. Sa araw na ito, may kumurap, may tumiklop. Ang pangalan niya, si Bongbong Inutil Marcos Jr. Tumiklop, kumurap, bakit? Hindi pa nga dumagsa at umagos ang daang libo at milyong-milyong Pilipino sa mga lansangan ng EDSA at mga lansangan ng Pilipinas, subalit na bahagang buntat, tumakbo at tumaripas ng pag-atras itong inutil at bulok at nagtapantapangan na gobyernong inutil at walang direksyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Parang laban po ito ni David and Goliath. Diba? Kaya kaming mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Hoy, maya ka naman sa balat mo. Hindi kami bayaran. Si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo? Nasa kulungan dahil sa droga yan. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. Lahat sila bayad. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Ideal ba yung magdurog tayo? Ideal ba yung magdakaw? Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo eh. Isitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba Bawal ba magalit? Oh, iyo, contempt. Yes or no? Ano nyo? Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka. Convicted ka. Nagko-contempt ka ng tao. Presidente Bongbong Marcos, you subject him to a drug test para sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA. Pero ginagamit ninyo sa isang matinong Vice President ang anti-terror mo. Kaya nga anti-terror para sa mga teroristang NPA. Hindi para sa Vice Presidente. Na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Ang standard na Pangulo na hinahanap namin, katulad ni Tatay Digong.
nararamdaman namin na kaming mga mahihirap may halaga. Kaming mga mahihirap, hindi niya pinapabayaan. Bakit? During COVID time, kung hindi si President Duterte, baka 1/4 na lang sa mga Pilipino buhay. Yun ang gusto ng Pangulo. Yung tipong pag sinabi niya. Pag nag-warning siya. Maraming natatakot. Yun ang gusto ng Pangulo. Hindi yung Pangulo na bawat salita pinagtatawanan. Naiyak ako para sa bayan kasi kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin ipaglaban yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Kasi sa mga nangyayari natin ngayon, alam naman natin na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi na tama. Vice President Inday Sara, alam ko po na nangihina na kayo. Pero wag po sana kayong mawala ng pag-asa o manghina dahil kayo po yung lakas namin ngayon para lumaban, ipaglaban ang bayan, ipaglaban ang Pilipino dahil kami lang po ay nasa likod sa inyo. Huwag kayong matatakot mga kababayan kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo? Just. Kaya tayo nandito kasi ayaw natin maging narko. Now tell me kung protekto sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict?